Magandang araw mga kaibigan. Dito sa aking channel kung saan ang bawat kwento ay punong-puno ng kilig, iyak, at pag-ibig. Dito sa ating munting mundo, mabubuhay ang mga kwentong Pilipinong pag-ibig. Mula sa lihim na paghanga hanggang sa mga love story na sinubok ng panahon. Kung gusto mo ng mga kwentong makakakurot sa puso at makakapagpasaya sa iyo, kahit saglit nandito ka sa tamang lugar, pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like, mag-comments, mag-subscribe, at share. Tara! Simulan natin ang kwento ng pag-ibig. Kabanata 1-0, Lihim na Nabunyad. Mabagal, puno ng tensyon at pangamba. Ang mga lihim, gaano man katagal itago, darating ang oras malalantad din, kadalasan sa oras na hindi ka handa. Tunog ng malamig na hangin, kampay ng kurtina, at mahinang tibok ng puso. Hating gabi. Habang ang buong bahay ay tahimik, si Maya ay gising. Hawak niya ang isang maliit na kahon kung saan nakatago ang ultrasound report na nagpapatunay ng kanyang pagbubuntis. Pinagpapawisan siya. Ilang linggo na ang lumipas simula noong natuklasan niyang nagdadalang tao siya, ngunit hanggang ngayon wala pa ring nakakaalam. Lalo na si Elian. Kinabukasan, habang nasa likod ng bahay si Maya, dumating si Elian mag-isa. Nakasuot siya ng puting polo, may dalang prutas. Sa pagkakataong ito, hindi siya dumiretso kay Lira. Diretso siyang lumapit kay Maya. Maya, pwede ba kitang makausap? Naniga si Maya. Ramdam niya ang kaba. Umupo sila sa ilalim ng puno ng mangga. Ilang minuto silang tahimik. May sasabihin sana ako, bulong ni Maya, pilit na ngumiti. Ngunit bago pa siya makapagsimula. Maya, narinig ko si Aling Simang kagabi sa palengke. May buntis daw na dalaga sa baryo at sabi nila, ikaw daw yon. Tumigil ang mundo ni Maya. Para siyang tinanggalan ng hininga. Tumingin siya kay Elian at sa mga mata nito, bakas ang pagkabigla, hindi galit kundi pagkabigo. Totoo ba? Mahinang tanong ni Elian. Tahimik. Ngunit nang dahan-dahang ilagay ni Maya ang kamay sa kanyang tiyan, ang katahimikan ay nagsilbing sagot. Ako ba ang ama? Tumulo ang luha ni Maya. Tumango siya. Elian. Gabi sa silong. Akin lang dapat yon pero hindi ko na kayang itago. Napalayo si Elian, hinawakan ang kanyang ulo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Pero baka sa kanya ang pagkalito. Ang mundo niya ay nabaliktad. Bakit hindi mo agad sinabi? Dahil masaya ka na kay Liran. Dahil sa tuwing titignan mo siya, pakiramdam ko ako na lang ang alaala. Tumayo si Elian. Hindi niya alam kung lalapit o lalayo. Ilang hakbang siyang palayo, ngunit bago siya tuluyang umalis, tumingin siya kay Maya. Maya, kung alam ko lang. At tuluyan siyang lumakad palayo, iniwan si Maya sa ilalim ng araw, tangan ang katotohanang matagal niyang kinimkim ngayon ay wala nang balikan. Ang lihim ay nabunyad. Ngunit hindi lahat ng katotohanan ay kayang yakapin ng oras. At sa pagitan ng isang ama at isang ina, ang anak ang magiging saksi ng kanilang pagkabigo. Ngayong alam na ni Elian ang katotohanan, ano ang pipiliin niya, ang bagong pag-ibig o ang anak sa nakaraan. Sa Kabanata 11, may pagbabalik, may pagpili at may sakit. Like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata ng Sa Gitna ng Lupa at Langit.